Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang ako i-share sa inyo habang nandito kami sa port ng Singapore. Bale, ito nga pala mga bro, yung lagayan ng clean fluid. Kung mapapansin nyo, babasagin siya. Kaya ang ginawa ng aming electrical officer ay inilagay ito sa isang lagayan na plastic. Kaya nito mga bro, sinalin namin ito yung nasa laman ng bote, nilagay namin dito sa plastic para hindi mabasag. Bale, dinala ko na nga pala mga bro, ang palagi namin ginagamit sa tuwing nagme-maintenance kami. Ito nga pala ang aming main engine, 11-cylinder head, 2-stroke mga bro. Ang brand nga pala nito ay MAN B&W. Bale, kinuha nga lang namin yung gamit namin ginagamit sa aming engine control room at bumaba na kami sa aming third deck. Dito nga pala matatagpuan ang oil mist detector. Ito nga pala yung number 1 na oil mist detector. Ang nakakonect dito ay 6 na compartment. Kung mapapansin nyo yung pipe sa gilid, mula cylinder head number 1 hanggang cylinder head number 6 yan nakakonect dyan mga bro. Ito nga pala ay BN21593 series mga bro. Dahil yung aming sa generator, BN87 series naman yon mga bro. Gaya ng lagi namin ginagawa, sinasaraduhan muna namin yung control air valve para pumara ito at hindi mapasukan ng hangin habang nagme-maintenance kami. Tapos tinatanggal din namin yung connector ng power supply. Ito nga pala yung plug na yon. Kung mapapansin nyo, kinalas ko lang yan mga bro. Dahil pupunasan din namin yan dahil may mga oil residue na sa gilid. Para mas maging maayos at malinis ang paggawa namin. Tapos binuksan na namin yung cover upang malinisan ng maayos yung scavenging airborne. At malinisan din yung pinakang infrared glass filter niya mga bro. Kung mapapansin nyo, may locking clip lang naman yan sa gilid. Magkabila yan. Yung may parang tenga niya, inangat ko lang yan mga bro, tapos hinata ko lang yung pinakang cover niya. Dahil pupunasan lang muna namin yan ng basahan upang matanggal yung mga ibang langis na nakapasok dito sa loob nito mga bro. Kung mapapansin nyo, ganun lang naman ang ginagawa namin. Kahit nung naglinis kami ng aming oil mist detector sa aming generator, pinunasan ko na yung mga loob ng scavenging airborne. Dahil yun lang ang napapasukan ng aking daliri mga bro. Kung makikita nyo, ganun lang din ang ginagawa ko. Tapos pinupunasan ko lang din yung fresh air filter. Balik kung makikita nyo mga bro, nagsali na si paring Ryan ng clean fluid sa cover at ginamitan ko na ito ng cotton buds upang linisan ng maayos ang infrared glass filter pati yung scavenging airborne mga bro. Dahil yung clean fluid yan talaga yung panglinis dito mga bro sa oil mist detector. Dahil yan yung nakalagay sa manual procedure kapag nagme-maintenance mga bro. Bali, share ko lang din sa inyo lalo na sa mga baguhan. Kapag wala kayong ginagawa, magbasa-basa po kayo ng manual. Dahil dun mo malalaman kung paano ang mga ginagawa at paano ang tamang maintenance sa mga ganitong device. At kung ano yung mga dapat gamitin upang ma-maintenance na maayos ang mga equipment. Lalo na ang oil mist detector, mahalaga ito dahil ito ay safety device ng main engine ng barko. Pagkatapos nga namin malinisan ng maayos ang oil mist detector number 1, ay sinaraduhan na namin ang cover nito. Kung mapapansin nyo yung locking clip, itatapat ko lang yan sa pinakang tenga at hihigpitan ng maayos. Bali tinulungan na ako ni paring Ryan upang ma-lock ito ng maayos. Kung mapapansin nyo, magkabilaan lang naman yung lock nyan. Tapos may clip siya. Dapat yung lock nyan, tumapat yung tamang gasket niya mga bro. Dahil kung hindi, magkakaroon ng singaw at magkakaroon ng negative pressure. Hindi magre-ready yung pinakang indication light niya. Tapos nilinisan ko na rin ng maayos yung pinakang socket, connector niya. At binalik na namin ito sa housing niya. Bali, hindi naman kayo malilito dito mga bro dahil may guide siya. Tapos isasalpak nyo lang yung pinakang connector niya at ibabalik ko lang yung locking clip niya mga bro. Para magkaroon na to ng supply. Kung mapapansin nyo mga bro, pinunasan ko lang na maigi at makikita nyo sa indication niya naka-alarm pa siya dahil binubuksan pa lang ni paring Ryan yung pinakang control air valve niya mga bro. Pagkatapos nga mabuksan ng maayos ni paring Ryan at mapuli open na yung pinakang control air valve, dapat yung indication light ng ready, iilaw yan.
Kung mapapansin nyo, magkakaroon ng ready green light. Dahil minsan nag-maintenance kami dito, hindi umilaw yung ready indication light. Kaya ang ginawa namin, nag-adjust kami sa pressure regulator. Dapat laging umiilaw yan para in case na magka-problema at umaandar ang aming makina, magkakaroon ito ng alarma. Pagkatapos nga namin sa oil mist detector number 1, pumunta na kami sa oil mist detector number 2. Ang nakakonect naman dito mga bro ay simula sa cylinder head number 7 na compartment hanggang cylinder head number 11. Kung mapapansin nyo yung mga pipe niya sa gilid, may mga number naman yan mga bro. Kaya hindi kayo malilito. Gaya ng ginawa namin sa oil mist detector number 1 ng main engine, isasara lang muna ulit ang control air valve mga bro. Kung makikita nyo mga bro, may lock pala yan. Dahil hindi pwede basta-basta i-adjust yan mga bro. Kung mapapansin nyo, sinasaraduhan na yan ni paring Ryan. At magkakaroon na yan ng alarm kapag nasaraduhan na ng maayos. Dahil magkakaroon na to ng negative pressure. Dahil sa mismong measuring head, meron niyang airflow sensor. Kaya kapag sinaraduhan mo yung valve na yan, magkakaroon ng alarm. Pagkatapos ng masaraduhan ni paring Ryan, tinanggal ko na yung pinakang connector ng power supply. Bali siya na pala ang nag-maintenance niyan mga bro. Shout out sa iyo pre, salamat sa mga pagsuporta mo sa aking mga ginagawang pagbideo, lalo na sa mga ginagawa natin dito sa ating barko. Kung mapapansin nyo, parehas lang naman ang ginawa namin, pinunasan lang ito ng basahan mga bro. Yung pinakang mga air filter, yung scavenging air bore, tapos ginamitan niya na ito ng clean fluid at cotton buds. Inuna niya yung pinakang infrared glass filter mga bro, para malinisan ng maayos. Tapos sinunod niya na yung pinakang scavenging air bore. Bali ginamitan lang din namin ito ng maayos ng clean fluid mga bro. After nga itong malinisan, syempre tatakpan na ulit ang cover ng scavenging air bore mga bro. Tapos ibabalik lang ulit yung pinakang plug ng power supply mga bro. Tapos yung locking clip niya mga bro. Kung mapapansin nyo, ibinalik ko na yan. Tapos bubuksan na ni paring Ryan yung pinakang control air valve. Habang binubuksan niya ito, nagkaroon na ng display pero may alarma pa mga bro. At hindi pa siya ready dahil hindi pa fully open yung control air valve. Kapag na fully open na yan ni paring Ryan, makikita nyo magkakaroon na siya ng indication light na green color mga bro. Kung mapapansin nyo, okay na mga bro. Success na ang pag-maintenance namin dahil nag-ready indication na siya. Ito nga pala yung oil mist detector number 2, Bisatron BN21593 series mga bro. Sana nagkaroon kayo ng idea mga bro kung paano mag-maintenance ng oil mist detector sa main engine ng barko. Ito nga palang video na ito ay ginawa ko para sa mga baguhan at nagbabalak mag-electrician sa barko. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video at sa mga patuloy na nagpa-follow and like and share ng aking mga video. God bless sa inyong lahat.